Dahil po ngayon ang unang Sunday ng 2026, minabuti ko po na hindi muna tayo bumalik agad doon sa ating pong series sa Book of Galatians. Siguro simulan po natin ang Sunday na ito na talakayin ang may kinalaman sa faith or persevering faith sapagkat ito yung kailangan nating lahat sa pagharap natin sa panibagong hamon ng buhay, ang bagong taon. At ito rin ang kailangan natin lagi bilang mga mananampalataya. So it's better to start this year, our worship service, reminding us of the necessity of having persevering faith. So yun po ang magiging takbo ng ating pong pag-aaral ngayon. Siguro narinig na ninyo itong fictional story na ito. Palagay ko, nabanggit ko na rin yata rito sa ibang mga pagkakataon. Ito isang fictional story lang naman. Ibig sabihin, hindi totoo. Gawa-gawa lang. Pero meron din tayong makukuhang parang aral. Minsan daw, ang devil o si Satan ay gumawa ng garage sale. So, uso naman talaga yung garage sale ngayon. At yung mga collection niya, binibenta niya at binawasan niya medyo binabaan niya ng konti ang halaga para mas maraming bumili. So, yung mga collection niya katulad ng hatred, yung yung puot, yung inggit, yung deceit, pandaraya, pagsisinungaling, kayabangan. So, inilatag niya yon sa kanyang garahe. Pero meron daw isang item doon na parang maraming bumibili pero medyo mas mahal ang halaga. At ang item na yon ay may label na discouragement. Discouragement o sa Tagalog ay pagpapahina ng loob o paghihina ng loob. Tama ba? Parang ganun. So, nung siya tinanong, bakit medyo mahal itong item na ito? Itong discouragement, then hatred, jealousy, deceit, lying, and pride. Sabi daw ni Satan, sapagkat ito'y mas kagamit-gamit sa mga tool na meron ako, kung hindi ko kayang pabagsakin ang aking biktima sa mga tools na yan, ito ang madalas kong ginagamit. I use discouragement sapagkat kukonting mga tao lamang ang nakakaalam na maging ang discouragement ay galing sa akin. Now, sa pagpasok natin sa panibagong taon, 2026, ako'y umaasa na mas pagpalain tayo ng Panginoon bilang isang iglesia. Hindi naman masamang umasa, hindi ba? It is not wrong to expect. In fact, si William Carey, the father of modern mission, sa mga slogan na kilala na nanggaling sa kanya yung slogan na ganito, expect great things from God and attempt great things for God. So, it is not wrong to expect blessing from God na sana ibuhos niya sa atin sa year 2026 dito sa ating church. Pero bilang mga makasalanan pa rin at bilang mga meron pa ring mga limitasyon at kahinaan, bilang isang iglesia dapat maging handa rin tayo sapagkat ang dyablo ay hindi tumitigil sa kanyang gawain. At isa sa mga strategy niya ay bigyan tayo ng discouragement. Bigyan tayo ng disappointment. Yan ang kanyang isa sa mga mahusay na strategy ng kaaway to discourage and to disappoint God's people. And he has many ways of doing this. Pwedeng unexpected na mga problema, hindi mo inaasahan, mga problema na dumarating. O kaya naman, maaaring mga ugali ng mga kapwa mo mananampalataya na medyo nakaka-disappoint. Siguro mga karakter na parang tingin mo improper, doon nakakapanghina ng kalooban yan.
O mga expectation na hindi na-meet. O maaaring you're so discouraged and frustrated, brought about by your own failures and sin. And as I always said, one of my greatest frustrations in life is myself. Pero dito po sa Bagong Tipan, particularly dito sa Gospel, merong isang pangyayari dito na merong isang babae na na humarap sa mga discouraging events. No, may nangyari sa kanila na sa kanyang family na hindi maganda. Pagkatapos, yung nilalapitan niya ng tulong para sa kanya, imbis na magpakita ng tulong sa kanya, ay nagsalita pa na animoy insulto sa kanyang pagkatao at sa kanilang lahi. At yung insulto na yun ay hindi nanggaling sa dyablo, kundi galing mismo sa Panginoon. Pero itong isang remarkable thing, brethren, she was not offended. Instead of turning away, her faith in God was strengthened all the more. Now, let us now turn our Bible to Matthew chapter 15. It is a popular narrative event in the Gospel. Matthew chapter 15, verses 21 to 28. Babasahin ko po sa Tagalog, no, para mas maintindihan ng mas nakararami sa atin. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit na isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel." Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Siya'y sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." Ngunit sinabi niya, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumu sa nalalaglag mula sa hapag ng kanilang Panginoon." Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang sinasabi mo." At gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, banggitin ko lang ito, no, para mas familiar tayo sa narrative discourse na very unique kay Matthew. Alam niyo po yung mga author ng Bible, meron silang kanilang style of writings. At itong si Matthew, sa kanyang style of writings, makikita nyo, pagka pinag-aralan yung maigi, ang style niya, meron siyang narrative tapos discourse. Yan ang pinaka style niya. N-D. Pag N, narrative, kwento, pangyayari, then discourse. Ito yung discourse, ibig sabihin, ito yung mga pangangaral, pagtuturo ni Jesus. Yan ang series yan. 11 times yan na umiikot sa ganyan. Mula sa chapter 1, hanggang dito sa matapos ang buong aklat ni Mateo. So, bigyan ko lang kayo ng halimbawa para maging malinaw sa atin yan. Halimbawa, makikita natin sa chapter 1 to 4, ito po ay isang narrative. Introduction yan sa persona ni Jesus. Pagkatapos, discourse. Ito na yung Jesus characterization of the members of the kingdom. Ito yung Sermon on the Mount. Diskurso yon, no? And then narrative uli. Jesus deeds within for Israel, chapter 8 to 9. And then, tapos makikita natin sa chapter 10, yung proclamation of the deeds of the disciples. Pinasinugo na ng Panginoon Kristo ang mga alagad
pinagbilinan niya kung ano ang mga dapat sabihin, ano ang dapat gawin. And then, another narrative, chapter 11 to 12, that is the Israel's rejection of the Messiah. Pagdating sa chapter 13, another discourse, explanation of the advance of the kingdom through parables. Nakita niyo yung parables of the sowers, parable of the hidden treasures, nandun lahat yun. And then, the calling of the new people of God. Yan na yan. Chapter 14 to 17. Dito na paiilalim yung binasa natin ngayon. Isang narrative kung saan tinatawag na ng Panginoon, hindi lang ang mga Israelita, kundi ang ilan sa mga tao ng Diyos mula sa labas ng lahi ng mga Hudyo. Ngayon, itong binasa natin, mga kapatid, very unusual ang pangyayaring ito. Sapagkat, ang sabi, ito ay nangyari sa labas ng national territory ng Israel. Si Jesus sa kanyang mga alagad ay pumasok sa isang region na ang pangalan ay Tyre at Sidon. Ito pong Tyre and Sidon, ito po ay siyudad na kabilang sa bansa nung panahon na yon na Phoenicia. Now, yung Phoenicia, sa panahon natin ngayon ay modern-day Lebanon. Ngayon, pagka binasa naman natin yung parallel account nito sa Mark chapter 7, kasi ito pong binasa natin ay makikita rin natin sa Mark chapter 7 verses 24 to 30, ang binanggit doon yung babae ay hindi Kananita, kundi Syro-Phoenician. Isang Syro-Phoenician woman. Ang ibig sabihin, siya ay taga-Phoenicia, pero malapit siya sa Syria, sa border ng Syria. So yung Lebanon ay halos katabi ng Syria. So doon siya nakatira, kaya ang tawag sa kanya ay Syro-Phoenician woman. Now, pangalawang bagay na mapapansin natin, mga kapatid, dito sa ating binasa, kasi maglilinggar yung isip mo dahil medyo kakaiba yung treatment ni Jesus dito sa babae. Parang napaka-uncharacteristic, may pagka-brusko yung sagot ni Jesus doon sa kahilingan ng babae na humihingi ng tulong sa kanya para sa kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. At hindi maganda yung tugon ni Jesus. Kung titingnan mo, very uncharacteristic of him. And dahil doon, nagkaroon ng tension yan sa isipan ng mga bumabasa. Ganun si Jesus. Ngayon, yung tension na yan, that deserves or that invites us a careful reflection. Now, this story, brethren, deserves our close attention for simple but profound reason. Because in one crucial respect, we all stand where this woman stood. Hindi ba? Whether we recognize it or not, kailangan natin si Jesus. Na may mga panahon, kailangan talaga natin siya. Ano magiging tugon natin kapag sa panahong lalapit tayo sa Kanya, wala siyang naging tugong maganda. Bagkus pananahimik at nung magsalita pa, ay maaaring masakit pa ang lumabas sa kanyang mga bibig. Ano magiging tugon natin? Ano magiging damdamin natin? Madi-discourage ba tayo? O magpapatuloy tayo? Dito sa kwentong ito, alam natin, si Jesus, tinanggap niya yung babae, kahit na nung una medyo hindi magaganda ang mga sinabi niya laban dito. Anong sinasabi? Anong mensahe? This only shows that God has a purpose in adversity, and one of the purposes is to teach us perseverance in faith. Because persevering faith is always rewarded. Tinuturuan tayo na ang mga kahirapan o adversities ay paraan din ng Diyos para tayo ay magpatuloy ng may pagtsatsaga sa ating pananampalatayang pinanghahawakan, sapagkat ang pananampalatayang may pagtsatsaga madalas na uuwi sa pagpapala. Ayan ang mensahe na gusto kong bibigyang diin ngayon pong umagang ito. God uses adversity to
to keep His people persevering in faith. Let me underscore, God uses adversity to keep His people persevering in faith. And I have 3 headings. First, the remarkable persistence. That's number 1. Second, the reverent humility. And then, last but not the least, we will be looking at the robust faith. First is the remarkable persistence. The woman encountered several rebuffs, yet she remained persistent. Now, isipin nyo, yung anak mo, no? Siguro lahat naman tayo rito, lalo na yung mga magulang dito. Pagka nagkaroon ng karamdaman yung anak mo, di ba? Iba ang pakiramdam mo. Lalo na kung yung anak mo bata pa, na hindi pa marunong mag-express ng kanyang sarili, kung ano yung masakit sa kanya. Di ba? Mahirap. Pero ito, yung babaeng ito, ang sabi, yung kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. Pinahihirapan ng masamang espiritu. Sinong hindi mahahabag? Sinong hindi malulungkot sa nakikita niya sa kanyang anak? Alam natin, sa gospel, kung paanong pinahihirapan ng masasamang espiritu, yung taong pinananahanan niya. Di ba? May insidente pa nga, na si Jesus, di ba, nakasalubong niya yung isang lalaki na may maraming, di ba, demonyo ang pumasok sa kanyang katawan at sabi, humihiyaw siya sa gabi. Araw at gabi humihiyaw siya at doon na siya nakatira sa libingan. Pinahihirapan talaga. Now dito, hindi naman sinabi sa atin kung ano yung behavior ng anak niya, pero isang bagay ang tiyak, talagang maaaring nagdudulot ito ng pangamba sa puso niya, paghihirap sa kanyang kalooban, sapagkat mayroong pagbabago sa personalidad ng isang tao na pinananahanan ng masamang espiritu. Now, faced with this heartbreaking situation, Jesus initially responded as though the woman were not there at all. Napansin niyo? Tahimik siya. Di ba, minsan nakakalungkot yung siguro, experience naman ng iba yan sa inyo, di ba? Yung bang hirap ka, pagkatapos yung nilapitan mo, tahimik lang. No? Tulungan mo naman ako, malaki ng problema namin. May kinakailangan naming isugod sa ospital yung nanay namin. Wala talaga kami. Tapos sabi na, ganun. Ano mararamdaman mo? Si Jesus, di ba, tahimik lang nung oras na yon. As if that silence were not discouraging enough. Ito pa, yung mga disciples, imbis na sabihin doon sa baba, oy, ano bang problema mo? Ano bang pwedeng maitulong namin sa iyo? Hindi, sabi niya, sinabi ng mga disciple kay Jesus, palayasin mo na nga yan, babaeng yan, ang ingay No? Ang ingay niya. Nung nagsalita na si Jesus, ito pang matindi. Medyo unusual yung kanyang response. Na may pagka-brusko, may pagka-harsh. Verse 24. Sabi ni Jesus, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Antindi, no? Paano sinabi mo na hindi ako pumunta rito para sa iyo. Hindi ako pumunta rito para sa lahi mo. Ako'y para sa lost sheep of Israel lamang. Kasi hindi nga to Israelita Gentile to di ba? Syrophoenician woman. Nasa lugar sila na labas sila sa region ng Israel. Now, gusto ko nga ipaliwanag to saglit, mga kapatid. Kasi nagiging controversial ito sa iba. Lalo na sa mga dispensational camp. So, yung marami sa atin galing sa mga dispensational camp na nagsasabi na ang talagang tao lang daw talaga ng Diyos ay ang Israel. No? At yung mga Gentile na naging Christian, ang tawag doon ay parenthesis of God's original plan. The original plan is Israel. Israel only. That's dispensational theology. And because the Israel, di ba, turn away from the Messiah, Jesus
turn himself to the Gentile. But at the end of times, bago daw dumating si Jesus, kaya mag-turn, babalik na naman siya doon sa original niyang plano. Ang Israel, sapagkat ang Israel lang ang people of God. At isa sa mga ginagamit nila, eto, tinan mo, Israel lang talaga. Mga kapatid, gusto ko lang ipaliwanag, sa pagkakataong ito, na hindi po ibig sabihin, Jesus was rejecting the Gentiles for the kingdom of heaven. Rather, he was clarifying the priority of his earthly ministry. Nung dumating si Jesus, ang kanyang unang misyon ay hanapin ang mga nawawalang tupa sa Israel. Isipin nyo, hindi ang Israel. Ang nawawalang tupa. Ang ibig sabihin, within Israel, meron siyang mga tao roon. Hindi lahat ng Israelita ay mga mananampalataya ni Jesus. Meron siyang mga tao, mga tawag niya, lost sheep of Israel. Yun ang sinasabi niya rito. Diba? Kaya, yun ang priority niya. In fact, pumunta siya sa Tyre and Sidon kasama ng kanyang mga alagad, hindi para mag-evangelize. No? Ang totoo, ang sinabi nga doon sa, 'di ba, sa translation natin, to withdraw. To withdraw. Sa ibang translation, to retire for a time. Ibig sabihin, para magpahinga. Kailangan din ng pahinga eh. 'Di ba? O yung iba sa inyo siguro nagbakasyon para magpahinga. No? Si Jesus kailangan niya rin magpahinga kasama ng mga alagad. Pumunta siya sa labas sa pag-aakalang maaring doon walang masyado nakakakilala, makapagpahinga man lang pero nakakilala sa kanya roon na ito yung nagpapagaling doon sa lupain ng Israel. No? 'Di ba? Pero ang point doon, ang unang mission ni Jesus ay hanapin ang lost sheep of Israel. Consistent yan. Matthew chapter 10, verse 6, kung maalala ninyo, nung sinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad, anong sabi niya doon sa kanyang mga alagad? Pinagbilinan niya, wag kayong pupunta sa Samaria at sa mga rehiyon ng mga hentil. Hanapin ninyo yung lost sheep of Israel. Sila lang. Hanapin ninyo yung mga nawawalang tupa sa Israel. Hindi niya sinabing lahat ng Israel. Nandun na sila sa Israel eh. Nandun na sila sa Pero merong mga tupa siya doon sa bayan ng Israel. Nevertheless, brethren, the inclusion of the Gentiles in the kingdom of heaven is part of God's plan. Diba? Ano yung fuller in gathering ng mga Gentiles? Nung si Jesus ay namatay at muling nabuhay, doon na nagsimula. Yung pag-gather sa mga Gentiles, di ba sabi niya sa kanyang mga alagad, Matthew chapter 28, binigay na sa akin lahat ng authorities. Go ye into all the world and preach the gospel. Pumunta na kayo sa mundo, sa buong mundo. At sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng lupa at hanggang katapusan ng panahon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila. So ang point dito mga kapatid, yung in-gathering na yan ay mangyayari ng mas maramihan noong si Jesus mag-resurrect at yung mga alagad ay nagkaroon na ng kanilang missionary movement. Di ba? Dinala na nila ang ebanghelyo sa mga bansa. Yun ang simula. Pero, meron ng paunti-unti na pagtawag sa mga Gentile believer kahit sa lumang tipan pa lang. Di ba? At dito, pagkatapos ng sa resurrection, doon ay mas maramihan. At dito, yung babaeng ito, alam niya, foreigner siya, pagan siya, pero he displayed remarkable spiritual fortitude in the face of mounting discouragement. She continued to press her plea until she obtained what she sought. What's the point? The point is this, brethren. Persistence, after all, is often the proof of genuineness. Yung pagiging matyaga. Madalas ito ang pruweba ng pagiging totoo ng iyong pananampalataya. Kasi marami mga tao, madali ma-discourage eh. Lalo na kapag yung prayer niya hindi nasagot. No? E minsan, nag-iisip siya, bakit man napakatagal na ako nagpe-pray eh, hindi pa sinasagot? Bakit may delay?
Why we are not spared the agony of frustration? Why does the Lord not answer some of my prayers immediately? Kailan ba ako maghihintay na yung aking mga anak ay maging mananampalataya? Yung aking asawa, maging Christian. Yung aking mga magulang, mga kapatid, lumapit kay Kristo. Tagal ko nang pinagpipray sila. Yung mga kaibigan ko, tagal ko na silang pinagpipray, pero hanggang ngayon wala pa. Pero, napansin nyo, minsan talagang dinidelay ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yung delay is meant to reveal how deeply we truly desire His mercy. Gaano ba talaga natin hinahangad sa puso natin yung awa ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos? Nasusubukan yan madalas sa panahong hindi agad tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. Sapagkat inire-reveal niya ano talaga ang kondisyon ng puso mo. Ano talaga ang hangarin mo sa biyaya at awa ng Diyos. So yun po ang ating makikita rito. This woman reached a point where only one thing mattered to her. Nothing else would satisfy her. Di ba? Nung sabihin ni Jesus, hindi ako pumunta rito para sa iba kundi sa lost sheep of Israel lang. Hindi siya na-disappoint. Lalo pa siyang humingi ng awa sa Panginoon. Lalo pa siya naging earnest. Siguro doon natin makikita agad kung ating titingnan ngayon, hindsight na, no? Tapos na itong pangyayaring ito. Minsan ganun din pala mga paraan ng Panginoon. Mag-pray ka, humingi ka ng awa sa Panginoon sa isang particular na pangangailangan mo, pero minsan hindi tinutugon ng Panginoon, hindi dahil hindi siya compassionate, hindi dahil hindi siya kind. Rather, He was drawing out what was already in your heart. Just like this woman, di ba? When Jesus seemingly, di ba, umaatras sa kanya, nakikita lalo, nalalantad, yung hangarin ng puso niya na wala akong ibang pwedeng lapitan kundi ikaw. Wala akong ibang kailangang tulong kundi ang tulong na manggagaling lang sa iyo. Kaya dito bansin natin, verse 25, napakalaki nung, sabi natin, volume talaga yung verse 25. Yung sabi niyang, Lord, help me. Lord, help me. Hindi niya sinabi, Lord, help my daughter. No, Lord, help me. Ito, ang may problema yung anak niya. Pero para sa kanya, yung problema ng anak niya, problema niya. Dito ang isa sa mga leksyon dito, yung tinatawag na sympathy. 'Di ba? She was not detached observer, but a deeply involved intercessor. Ganito ba tayo mag-pray, mga kapatid? Pag nagpe-pray ba tayo sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay na hindi pa mananampalataya, yung ba ang feeling mo, ikaw yung kailangang maligtas? No? Naranasan niyo ba yon? Yung, alam mo yung mga member ng family mo, hindi pa sila Christian. Alam mo, mapapahamak sila. At yung fervency ng prayer mo, as if parang ikaw yung mapapahamak. Sana ganyan tayo mag-pray. O pag nagpipray tayo sa mga kapatiran natin na may mga burden, may mga problema, yung bang parang feeling mo, ikaw yung may burden, ikaw yung may problema, dala-dala mo yung problema na yun. Yun yung isang bagay na pwede nating makita rito. That's the reason why this woman was so persistent sapagkat kilala niya kung sino yung nilalapitan niya. The remarkable persistence. Let's go to the second heading. Reverent humility. Now, it is not hard to imagine, no, yung ano ba ang magiging reaksyon ng isang tao kapag ka insulto yung tinanggap mo. Alam mo, katulad dito, basahin natin, ha? Di ba, humingi siya ng tulong, aking anak, inaalihan mo sa mga spirito. Tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman kami. Help me, Lord. Verse 26, sinasabi ni Jesus, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs.
Ang hirap nun ah. Sabihan ka kaya, ikaw, aso. Alam niya, actually, sinasabi ng maraming scholar, nung panahon na yon, yun daw yung mga remarks na ginagawa ng mga Hudyo sa mga sa mga Gentiles nung panahon. Saan ka galing? Doon sa lupain ng mga aso. Parang gano'n, di ba? Parang ganyan daw ang sinasabi. Sinabi ni Jesus dito. Hindi pwedeng yung para sa mga bata, sa mga anak na tinapay, ibibigay mo sa mga aso. Ano ko, sakit naman nun. Alam nyo, mandami ng mga nangyari na nainsulto sa salita. Ano naging response? Na, mas matindi. Baka iba, pumatay pa nga eh. No? Kitang-kita natin yan eh. Kasi siyempre, tinatamaan yung ego mo, yung pride mo. Yet, there is no evidence that this woman was offended by this statement. And this is truly remarkable. Sapagkat, napakahirap yung ganyang klase ng mga insulto, di ba? Lalo na pag dinedirektat sa'yo personally. Sabi ko nga, napakadami na ng kaso na ganyan eh. Ang nangyayari, kung hindi man gumanti, mas matindi pa ngayong ganti. Pero itong babaeng ito, bakit siya ganun? Her response tells us a great deal about her understanding of herself at saka yung kausap niya. She recognized, as many do not, that she could not approach the Son of God as an equal. Alam niya yung kausap niya, na nilalapitan niya, hindi niya kapantay. Hindi niya kauri. No? Pero mataas sa kanya. Pero may matutulong sa kanya. Kaya, ano ang kanyang pinakita? Kapakumbabaan. At tingnan nyo, pansinin nyo, maging yung kanyang paglapit kay Jesus. Anong sabi niya? Verse 22, Lord, Son of David. Di ba? Isang pinakuha yun, di naman siya Israelita. Ibig sabihin, nakakarating na sa kanya na may darating na Mesaya, na mayroong darating na tagapagligtas sa bayan ng Israel at siya'y manggagaling sa lahi ng isang dakilang hari ng Israel na si David. Na-discern niya na itong dumating sa kanilang region ay hindi isang ordinaryong teacher or healer, siya yung Messiah ng Israel. Isang katotohanan na hindi nakita ng maraming mga Hudyo. O dito natin makikita kagad at muli kung papaano ang Panginoon mayroon siyang discriminating calling. Di ba? Maging sa bayan ng Israel, ang buong Israel, meron siyang lost sheep. Hindi niya sinabi ang Israel ay sheep. Ang sinabi niya, lost sheep. Hindi nga lahat ng Israelita naniniwala sa kanya. Takatalikod nga marami sa kanila eh. Di ba? O ngayon, dito, nakarating si Jesus sa kabilang region. Ba't ito pang isang hentil na ito? Anong kumbinsido na ito yung Messiah ng Israel? Ito yung Kristo. Sino nagbigay ng liwanag sa kanyang isip? So the point is, dito pa rin makikita natin na totoo na merong pinili ang Diyos, may tinawag ang Diyos, may binigyan ng liwanag ang Diyos, samantalang merong hindi nabigay sa iba. So, faced with such exalted personage, she knew her only appropriate approach was one of deep humility. What's the point? The point is this: humility is simply recognizing our true spiritual standing before the Almighty God. Humility does not mean feigning modesty. Humility does not mean cultivating a sense of indignity or showing no respect for oneself. Rather, it is a realistic appraisal. Ito ay isang realistic na pagkilala ng iyong posisyon sa harapan ng isang makapangyarihang Diyos. Ano i-consider natin mga kapatid? Kapag lumalapit tayo sa Diyos, lumalapit tayo saan? Sa isang infinite, sa isang eternal God. Samantalang tayo finite, mortal creature. Lumalapit tayo sa isang manlilikha
Samantalang tayo mga nilikha. Lumalapit ang isang subject sa harapan ng isang hari ng mga hari. Hari ng sangsinukob, the King of the universe. That's something that we have to remind ourselves from time to time, brethren. Actually, maging sa prayer natin, pag tayo lumalapit sa Panginoon sa panalangin, lumalapit tayo bilang mga makasalanan, humihingi ng tulong sa isang banal, matuwid, na Diyos na walang anumang kadiliman na makikita sa Kanya. This is what makes the woman in this story truly remarkable. She recognized her unworthiness. Alam nyo, sa ating mga tao, yung pride, kayabangan, yan ang nagdo-dominate sa puso ng marami. Diba? Wala noong tinanggap ni Eva yung offer ni Satanas na prutas. Hindi mansanas, ha? Baka may naririnig pa ako mansanas dito, eh. No? Sarap-sarap ng mansanas, eh. Mula nang tinanggap ni Eva yon, yung pride, nandito na sa puso ng maraming tao yan. Ramdam nyo rin yan. Ramdam ko rin yan, eh. Di ba? Pride can surface in the most surprising places. Alam niyo ba? Maging sa prayer na isang napakagandang gawain, pwedeng pumasok doon ng pride. Halimbawa, maging sa prayer ng marami sa atin, nagpapahayag tayo ng parang napaka-importante natin sa harapan ng Diyos. Nakikipag-bargain pa nga yung iba. Lord, magiging tapat ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Magbibigay ako. Pero, pagpalain mo muna ako. Pagandahin mo muna trabaho ko. Ha? Sige, maglilingkod ako sa iyo. Basta, alam mo na, yung, di ba? Mayroon kang laging bargain, eh. No? If you will do this for me, then I will serve you. If you will do this for me, then I will be faithful. We act though our deeds earn us divine favor, as if God owes a recognition for service rendered. Now, this woman, brethren, was the female version of the publican, o yung tax collector doon sa parable na binanggit ni Jesus na pumunta sa templo na nanalangin, na nagsasabi, diba, doon siya sa malayo at sinasabi niya, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi niya, Lord, have mercy on me, a sinner. Walang maipagmamalaki. When we approach God, we do so as those who are nothing and have nothing, entirely dependent on His mercy and grace. Reverent humility. Third and the last heading, robust faith. Robust faith. Now, though she was fully aware na hindi siya deserving sa blessing na hinahanap niya, she was equally convinced that the one before her was generous beyond measure. Yun ang isang maganda, no? Alam niya, hindi siya karapat-dapat, pero alam niya rin, generous to eh. Generous itong kaharap po. She discerned this even in his seemingly brusque opening statement. Di ba? Sabi, alam mo sa Mark Gospel, ang sinabi roon ni Jesus, no? Sabi, di ba, dito sa binasa natin kanina, sabi ni Jesus, hindi pwedeng yung tinapay para sa mga anak ibigay sa aso. Doon sa Mark Gospel naman sinabi ni Jesus, yung mga anak muna ang dapat pakainin bago ang iba. Di ba? Yan, makita yan, Mark 7:27. Now, yung narinig niyang yun, hindi yun hadlang sa tingin niya, kundi opportunity. There was nothing unreasonable in the idea na ang Messiah, dahil siya nanggaling sa Israel, unahin niya muna yung mga Israelita, mga kapwa niya Israelita, na mga nawawalang tupa roon, ang kanyang dalhin sa kanyang sarili. Walang problema yun eh. Pero alam niya rin
Di ba, may kasabihan na ganito. Narinig niyo na ba yung ganitong kasabihan? Kind masters who love their children do not neglect their household pets. Tama ba? Pagka daw pagka mapagmahal ka sa mga anak mo, mamahalin mo rin pati yung mga aso. Nyo. Siguro pati pusa. Hindi man ako mahilig sa pusa, no? Pero yung iba, diba? Pero palagay ko mali, ang sarap ng pagkain ng pusa at ng aso, pero yung mga anak mo, Lucky Me lang ang kinakain. Hindi naman tama yon. Pero kung ikaw nagmamahal ka sa mga anak mo, syempre hindi mo rin pinababayaan maging yung pets ninyo. Maring totoo yan, di ba? Totoo naman yan sa maraming pagkakataon. By implication, kaya siya nagpupumilit na humingi ng awa sa Panginoon kasi sinasabi niya, whatever blessing you have for your own people, do you have something for me as well, I know. Do you have something for me as well? So we cannot help but recall the thief on the cross. Di ba? Sabi nung thief on the cross, wala siyang may pagmamalakip. Sabi niya doon sa kanyang kasama, tayo, nangyari sa atin ito. Kasalanan natin kaya tayo napako Kaya nandito tayo sa sitwasyong ito. Pero siya, wala naman talaga siyang ginawa na mali Tapos bigla siyang bumaling, sabi niya, Lord, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Nakita niya na itong kaharap niya, hindi lang ito, bagamat hindi siya karapat-dapat na humingi ng tulong sa kanya, alam niya, napaka-generous nito. Ibibigay nito ang kailangan niya kung ito ang loloobin niya. She understood who he was and what he could do. The point is this, brethren, true faith, it evaluates God's mercy, not our own merit. Kaya nga sa verse 28 sabi, "Oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." Now, napakaganda no? Ito yung mga salita, hindi ng isang reluctant, ng isang unwilling na Savior. Ito ay salita mula sa isang, yung ginagamit sa King James Version, o doon sa kinakanta natin, potentate. Potentate of heaven. Isang matayog, makapangyarihan ng Diyos ng sangsinukob. Isang royal God. Hindi siya marahas. Actually, hindi siya madamot. Kaya ito, nung oras na yun, di ba? Yung best part nito, nung pag-uwi niya sa bahay, mako-confirm niya yung reality ng sinabi ni Jesus sa kanya. Pagdating niya doon, yung kanyang anak, bumalik na. No? Ang katinuan, yung kanyang broken world na napuno ng takot, ngayon nabuo uli. Sa pagtatapos, ito ang gusto ko sabihin, adversity was the making of this woman. It shaped her character and refined her sense of priorities. Alam niyo, hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging mga spoiled children. No? Kasi minsan niya din turo sa ibang mga pangangaral ngayon Kung may pananampalataya ka, makukuha mo kagad yan. Kapag hindi mo nakuha, kulang ka sa pananampalataya. Di ba? Ilang beses ko na narinig mayroon akong narinig dati. Kung may pananampalataya ka ngayon, walang laman, di ba nung araw palabigasan pa di ba? Walang laman yung palabigasan mo? Ha? Kung may pananampalataya kapag balik mo, punong-puno na ng bigas yan. Pag hindi nangyari yan, kulang ka sa pananampalataya. Malaging ang problema ikaw no? Pero alam niyo mga kapatid, hindi tayo ginawang mga spoiled brat ng Panginoong Diyos na lahat ng hihingi natin, bigay. Di ba may mga ganyang magulang, lahat ng hinihingi ng anak nila para walang gulo, binibigay. Ma, pa, ganito, ganyan. Wala pinariringgan dito, pero yung di ba, kunting kibot, bigay na lang bigay ng bigay, no?
Ang nangyari, nagiging spoiled na yung kanyang anak. Lahat na ng hinihingi, hindi ganyan ng Diyos natin. Ang Diyos, at binibisan, pinapadaan niya tayo minsan sa adversities. Because that's God's way of revealing how much we truly need Him. When difficulties come and complaints naturally arise, let us resist the temptation to grumble. Let us resist the temptation to retreat, brethren. Let us resist the temptation na tumalikod. Instead, let us cultivate the virtues of this woman displayed. Persistence, humility, and faith. Let us trust that God is good. Even though hindi naman talaga tayo deserving sa lahat ng kabutihan ng Panginoon, di ba? Kasi makasalanan tayo hanggang sa mga oras na ito. Pero magtiwala tayo, mabuti siya. Mag-expect tayo ng kanyang kabutihan. Now, tiyak ko, meron pa rin mga discouraging things na mangyayari sa church natin. Salamat naman, ito nakaraang taon. Meron din, konti-konti lang. Pero sigurado ko meron na naman eh. Meron yan eh. Kasi hindi naman natutulog ang Diablo eh. Patuloy siya sa pagkilos eh. May mga discouraging events na mangyayari. I'm certain. No, hindi lang sa lipunan natin, 'di ba? May nangyayari sa politika, sa bansa natin. Pero may mga sigurado ko, may mga events sa personal na buhay mo, sa pamilya mo, sa mga kapwa mo membro sa loob ng iglesia. Pero ito yung gusto kong sabihin, when trials come, resist, brethren, the temptation to grow indifferent. Resist the temptation to retreat. The temptation to blame sheep, yung sheep blaming onto others. Instead, approach God with humility. Ask Him to strengthen your faith. Deepen your love for the truth. Let's ignite the zeal for the gospel. Let's renew our commitment to the church. Let's view these challenges na dumarating sa buhay natin na may plano ang Diyos. Alam niyo kasi, adversities, ulitin ko, shape us. Adversities shape us. Adversities helping us to understand more fully. We really need Him. Now, kung meron akong kinakausap dito na wala pa sa Panginoon, hindi ka pa Christian, sana wag nang dumating pa yung mabibigat na problema sa iyo bago mo ma-realize kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo na siya ngayon. Dahil hindi mo kinakailangan ng malaking problema. Hindi mo kinakailangan mawala ng pera, hindi mo kailangan magkasakit ng matitinding sakit para ma-realize mo kailangan mo ng kaligtasan. Ngayon pa lang sa oras na ito, gusto kong sabihin dahil ikaw ay makasalanan, ikaw ay patungo sa kapahamakan. Kailangan ng tagapagligtas para sa iyo. At siya ay si Jesus. Wala nang iba. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Gawin mo na ngayon yan. Huwag mo nang patagalin. At sinabi ng Panginoon, ang sino man lumalapit sa akin, kailan may di ko itataboy. Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagalat na bibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingayin. Manalangin tayo.